Sabihin mo sa katabi mo, ang ganda-ganda mo ngayon. Palagi, okay? Alright, so dahil binabago pa ni Lord, di ba? Guwapo, hindi maganda, di ba? Alright, so napakaganda ng kombinasyon ng mga awit na ating napakinggan at inawit ngayon. Yung tuloy-tuloy na paglalim ng mga sinasabi ng mga titik ng awit ay talagang nag-aanda sa atin sa ating pakikinggan ngayong umaga. Pangatlong linggo, Sunday ng Pebrero, napakabilis ng mga araw, ang mga nangyayari hindi natin inaasahan. Subalit, isa lamang ang ating natitiyak. The Lord is in control. Amen? Ang Panginoon ay nananatili sa kanyang trono at dahil doon ang ating pag-asa ay hindi mawawala magpakailanman dahil siya nga ay babalik. Habang walang kakayanan, masuklayan ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking kaluhan. Ibig mo ako na di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit
Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Oh Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsan di nabahiran ang kawalan, kawangatiran. Salamat sa santulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa ating mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sugulang biyaya mo. Let me share with you a verse from Ecclesiastes 9:1-12. So I reflected on all this and concluded that the righteous and the wise and what they do are in God's hands, but no one knows whether love or hate awaits them. All share a common destiny, the righteous and the wicked, the good and the bad, the clean and the unclean, those who offer sacrifices and those who do not. As it is with the good, so with the sinful. As it is with those who take oaths, so with those who are afraid to take them. This is the evil in everything that happens under the sun. The same destiny overtakes all. The hearts of people, moreover, are full of evil, and there is madness in their hearts while they live. And afterward, they join the dead. Anyone who is among the living has hope. Even a live dog is better off than a dead lion. For the living know that they will die, but the dead know nothing. They have no further reward, and even their name is forgotten. Their love, their hate, and their jealousy have long since vanished. Never again will they have a part in anything that happens under the sun. Go, eat your food with gladness, and drink your wine with a joyful heart, for God has already approved what you do. Always be clothed in white, and always anoint your head with oil. Enjoy life with your wife, whom you love, all the days of this meaningless life that God has given you under the sun, all your meaningless days. For this is your lot in life, and in your toilsome labor under the sun. Whatever your hand finds to do it with all your might. For in the realm of the dead, where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. I have seen something else under the sun. The race is not to the swift, or the battle to the strong, nor does food come to the wise, or wealth to the brilliant, or favor to the learned, but time and chance happen to them all. Moreover, no one knows when their hour will come. As fish are caught in a cruel net, or birds are taken in a snare, so people are trapped by evil times that fall unexpectedly upon them. Holy, holy is the Lord God Almighty, was and is to come. For glory, honor, praise belongs to you, O Lord. It's my name we pray. Amen. Amen. Please go to seat spot. And then, bago tayo magsimula, harap ka sa katabi mo. Sabihin mo, I love you. With the love of the Lord. Ibig sa perfect time lang. Hindi nga po, habang tayo ay nahihinga pa, nakakapit pa, we can express the love na galing sa ating Panginoon.
I'm Pastor Arnold po. Naging impostor, naging pastor. Dahil kay Pastor Jude. No? Tinawag niya ako at sinabi niya, Arnold, tulungan mo ko dito sa church. Ang totoo, pinagtataguan namin sa mag-asawa. Ayaw ng asawa ko. Pati nga to the calling, siguro sa matinding pananalangin ni Pastor at ni Ate Tita na ako gusto. And I really thank the Lord for this story niya. Yes, hindi madali, tinumpay. But, nor retreat, no surrender. One of the greatest things that God has given us is our ability to remember. Amen? Remember the goodness and the faithfulness of Lord. Even though napaka-challenging ng buhay nito, napaka-gulo, napaka-dilim, napaka-ingay, still, the Lord is in control. Sitting on His throne, nagmamas na lahat tayo. And sabi niya, it will all come to pass. For that reason, we need to really accept the fact that there will be always tribulation. Ito ang katabi mo. Hindi ka ibig-ibig pero kailangan mahalin kasi mahal ng Kristo. Hindi perfect. At hindi ka rin perfect. Pero dahil mahal tayo ni Jesus, we need to love one another. And then our church is in the process of relational discipleship. We're promoting this relational discipleship na inagsama, Discipleship is messy and relationship is very toxic. For you to enter that kind of relationship that Jesus wanted for us, hindi madali. As long as, kung i-desire natin to be like Jesus, yes, ano din yun eh. But, in our lifetime, hindi yun mangyari yun. Because of this broken world, yung mga triggers ng mundo, pero one certain, darating ating Panginoon para i-delete tayo. Disciple, Redeemer, whatever yung mga hindi ka tanggap-tanggap sa mundo ito, whatever our lapses and our decision, our iniquities and our sin, only by the grace of God, we can truly say, I am a child of God. Medyo yung ating passage, tapos kasi chapter 9. So, chapter 12 of Ecclesiastes, sabi dito, remember also you need to the things of your youth, before the evil days come and the years grow near, of which you will say, I have no pleasure in them. Remember you created in the days of your youth. Kaya walang Kristiyanong thunders. Okay, yung katabi mo, dalasak sa kanya si Kristo, full of life, full of energy. Diba? Kailangan nagluta tayo, mga kapatid. And then, sabi lang sa 6, sabi tayo sa 6. Kasi ayaw pang tanggatin na malabo ng mga tumatanda na. Dahil po pumilit pa ako, patawarin ko. So, chapter 6, sabi dito, before the silver cord is snapped, or the golden bowl is broken, or the pitcher is shattered at the fountain, or the wheel broken at the cistern, and the dust returns to the earth as it was, and the spirit returns to God who gave it. Vanity of vanities, says the preacher of all is vanity. Was written by most influential and very knowledgeable sa buhay, King Solomon. Nakita niya, lahat ng tangible things na meron siya, pero sa kanyang twilight na kanyang buhay, ang lahat ay walang kabuluhan. If we are disconnected to the one who created us. That's why, sa mga ganitong situation, sabi, mas may makikita ang wisdom kaysa umatin ka sa mga
wedding feast or sa mga birthday feast. Sa inyo gusto pumunta mga kapatid? Sa wedding feast o sa house of mourning? Sa inyo gusto pumunta? Why? We tend to neglect, pag tayo ay doon sa house of pleasure, we tend to neglect that life here on earth is very limited. Because that is inevitable. Di po ba? Walang nakapagpipigil sa kamatayan. Kami mga pastors, malas sa hospital kami, ito namin nakikita iba-ibang president. Bata, matanda, mahirap, mayaman, babae, lalaki, lahat ay namamatay. That's why we need to always remember the days of our youth. Remember our Creator God. No? Kasi nga po, pag nandito tayo sa feast, house of pleasure, nagkandita masyado. Pero pag sa mga ganito situation, we assess ourselves, am I really safe? Kung ako'y nakalagay dito, alam pa talaga ng mga mahal ko sa buhay na ako ay nasa langit. Parang sa ganun, yung kanyang pagdalamating, kanyang grief, ay maipsa naman ng blessed hope. Now, one day, so there will be a great reunion in heaven na makikita pa kami. Yes, masakit sa ganitong situation, nakikita natin, pero merong wisdom. We tend to assess ourselves. Am I really a son or daughter of the Almighty God na mahal na mahal ako yung binigay kanyang anak para sa akin? That's why ang kamatayan mga kapatid hindi pinakatakutan. Pinaghahandaan. Lahat po tayo pupunta sa ganitong situation. Nung ako yung pinangusap ng doktor, kailangan ko tagalin yung mukha, yung bumot, makita ko si Pastor, mayakap ko. Kayo po ba ay relative? Yes, by affinity. Ganito po nangyari kay Sir. Pagdating niya po rito sa ER, no heartbeat. But we administer 12 injection of epinephrine para every 3 to 5 minutes ay pag-pump yung puso niya. But to no avail. Sabi ni Pierre Melvin, at hindi ginamitan ng electric, but dahil palis ng mga criteria, bago gamitin yun. Pag wala ng heartbeat, it's useless. So yun ang sa pagkasabi sa amin. Ang hirap tanggapin. Nagkaroon ako ng chest pain at sa stomach ang kahapon kaya wala ko. Sabi ko sa mga pamilya ko, pumunta kayo, I need to be alone, I need to breathe. I need to breathe. Tapos sabi pa ng doktor, meron bang hypertension si Sir? Meron ba siyang diabetes? Meron siyang maintenance? Wala po. Ako po meron. Totoo, may banal na ingit ako sa kanya. Kasi at this age, full of life, full of energy, nakakapag-growth, ako po hindi. Ang dami ko tanong sa mga isip ko. Try to comprehend. Kasi kasama ko na po siya since Sunday ng umaga, Pastora hanggang Thursday evening. Hindi ko matanggap. I'm heartbroken. Sabi ko, Lord, hindi ito. May succession plan na pinapag-pray ko. Hindi ito, Lord. Pero yun nga po, I need to be strong. And pagpatuloy yung calling na meron ako. So, nga po, we gather today with our heavy hearts. Pero yun nga po, yung hopeful spirit, the blessed hope that we have to celebrate a life well lived. Ito nga po, makita natin doon sa wisdom ng Ecclesiastes 12. Ito nga, maraming tanong. How do you want to be remembered? What do you want people to say about you? Kung gusto mo na maririnig pag ikaw ay nasa ganito. But the problem is, hindi mo nang marinig. What do you want to have left behind? Legacy. Ang legacy ang
gusto kong maiwan. One thing lang na pwede ko sabihin dyan, the legacy, it's not about us, it's all about Jesus. It's all about our relationship with Jesus. It's all about the God who loved us so much, who created us despite our wrongdoings. It's a covenant God na mananatili siyang tapat, kahit hindi tayo tapat, at hindi niya kailanman babawi yung pangako niya na He will never leave you or abandon you. That's our God. Na kahit kailan, hindi niya babawi. So, itong Ecclesiastes 12:1, sabi doon, remember, Creator, the days of your youth before the days of trouble come. Remember, in a Hebrew word is sakar. It implies more than mental recall. It suggests acting in obedience, acknowledging God, ownership of your life. Hindi lang siya basta remember, yes. Alalahanin ko yung Creator ko. No. It's all about you acknowledging God who created you, na ikaw ay magpapasakot sa Kanya in obedience. Dahil alam mo, is your Savior, Lord God. Kaya nga po, sinasabi ito, alalahanin. The word, remember, is the key. At nga po, throughout the Scripture and from our own experience, we recognize we forget things because of our kabisihan. No? Ang ating mga ginagawa sa araw-araw. It doesn't mean na knowledge na na-wipe sa ating mga isip, but it means God is not on our minds every day. That's why, ang sabi lagi in Romans 12:1, 12:2, di ba? We have to renew our mind daily for us to really know what's the will of God, which is good, pleasing, and perfect. Daily, we need to understand that the will of God, ang dahilan bakit tayo nabubuhay ng may purpose. What is our purpose? To glorify Him. Whether I eat or drink, we need to glorify God. Kaya po, napakalaga ang sinasabing sa part na ito. It's acknowledging the God who created us. At palagi natin alalahanin, no? When we talk about remembering God in youth, before the unexpected snapping of life, katulad nangyari kay Pastor, where at loss, lahat tayo, na hinahabang tayo malakas, habang tayo ay naglilingkod, habang tayo ay mahihinga pa. Need to really understand, to serve Him is to really love Him and love those people that God entrusted to us. Kaya masabi ko sa inyo, yung katabi nyo, hindi ka ibig yan. Pero dahil mahal Jesus yan, mamahalin natin. One of the purpose kung bakit tayo nabubuhay is to really like Christ. Maging katulad ni Cristo. But of course, sinawa natin hindi nga mangyayari eh. Pero at least, alam ng Diyos ang puso natin na gusto natin maging katulad niya. Yung katabi niya, tignan niyo, konti na lang, sabi mo, konti na lang. Konti na lang. Dati, maldita ka, ngayon, konting maldita na lang. Dati, pagtaray ka, konting taray na lang. Kung dati, suplado ka, konting suplado kasi nga, we are working in that process. And the person will come, pagdating ni Jesus, nakikita niya, wala ka na kundi siya nakikita sa iyo. It's only by God's grace. And Pastor John embodied this thought. In his youth time na siya ay youth leader, mga kapatid. No? At sa kanyang pag-age, hindi niya lang nare-remember ang Creator niya. Is nasa buhay niya. Living it out. He served the Lord in ministry. Nag-love siya ng unconditionally.
pointing others to Christ. As a pastor, faithful servant, ang lahat ng iyon ay nagbunga. Nagbunga ng sama ng loob. Hindi madaling maging pastor. We need to die daily. It's not about us as a pastor. It's all about Jesus in us, through us, and with us. That's why we need the grace of God to love you. That's why we need the grace of God to understand you. That's why we need the grace of God to embrace you in all of those challenges in the ministry. Marami siyang pain. And even ako, naging thorn in the flesh niya. Because may mga disagreement, but I told Pastor, mahal kita, you're my pastor. And I will not take it personally against you. Because in every human relationship, we need to understand there will be always tension and conflict. Sa mag-asawa, sa trabaho, sa campus, kahit saan. And even sa church, mayroong tension and conflict. At dahil doon tayo nagmamature. That's why lahat na rin niya sa akin, fight for relationship. Kung hindi tayo nagkakasundo, dahil sa mga petty things, not essential things, at sabi ni Paul sa Romans 16, purity in the gospel and unity in relationship. Unless na meron tayo, hindi pagkakasundo pa rin sa mga absolute, at sabi niya, maghiwalay kayo para kayo magkaisa. Very ironic. Maghiwalay para magkaisa. Hindi kami maabot sa ganyan, Pastor. Ang aming stand when it comes to faith, when it comes sa mga doctrinal issue, solid kami. But probably is niya is unique and I am unique. Pero we need to settle those things para sa katawan ni Kristo na hindi masira. One time, nasa church kami, may duty kami. Kailangan namin ayusin yung mga event and calendar ng guys kami. Minsan, natalo kami noon. Kami nagkakaintindihan. Pastor, 12 noon na. Pwede ba? Kain muna tayo sa baba. Nung kumakain kami, kamusta si Annalie? Kamusta yung mga anak niyo? Pastor, very good po. Okay po. Salamat sa church for the support na walang church, mga kapatiran, may pagpakan na limang anak. Kayo po ni Pastor, kamusta po kayo? Ang ministry, ganito. So, kumakain kami na pinag-usapan namin. Nung sabi ko, Pastor, 1 o'clock na, hindi ka na. Akit ka tayo, away uli tayo. Away uli tayo. That's the relationship that we have. Walang personalan. What is important is, mahal mo si Jesus, mahal ko si Jesus. We will fight for our relationship. Walang aalis. Nakita ko sa kanya yon. Is nabuhay niya yung tawag na yun para sa kanya. And Ecclesiastes 12:6-7, before the silver cord is snapped, or the golden bowl is broken, or the pitcher shattered at the fountain, or the wheel broken at the cistern, and the dust returns to the earth as it was, and the spirit returns to God to give it. Ito represent yung yung very sober, pero profound na theology. Yung kamatayan na hindi kayang pigilin. Kaya yung climax ng preacher, nung sumulat dito, yung warning niya na remember your Creator. Bago dumating ka doon sa age na medyo nahirapan ka na at going to the finality of the grave, ito natin nakikita that our physical body will return to the life force to God. Babalik at babalik sa Panginoon. Ano ba yung sinasabing silver cord that Chebel is set? It refers to the cord, to the rope measuring line na napaka-delicate and yet very precious and very madaling mapunit yung banda yun kasi nga dating yung time na
yung kanyang the sweat of the material, dun sa nag-expand na, dumating na sa pinaka-point of na mapuputol siya, no? Parang thread of life. So, ganun yun. Sinasabi rito yung silver cord. Abang tayo ay nag-iedad, dating yung time na yun, yung saturation point ng ating mga buhay. At sabi niya, yung golden bowl symbolizes the brain or the cranium that holds the precious life consciousness. Masagisag sa utak o bungo na nagdadala ng mahalagang kamalayan ng buhay. Because why? Diba? Pag tumatanda, nagkakaroon ng Alzheimer's, diba? That's why, God, natatanda pa lahat, naalala mo ang lahat. Acknowledge the one who created. Yan the picture of the fountain below the cistern. Ito yung represent ng heart and blood circulation system na kailangan maayos yung circulation niya. It moves like sustaining blood. Now, when this breaks, life ends. No? Kaya nga, nagtatawag tayo heart bypass. Kasi bakit? Nagkaroon ng problema sa blood circulation na kung saan doon nakasalala yung ating mga buhay. Yet, for Pastor John, this was no tragedy, but a triumphant return. His spirit now rests with the God who owns his every breath. So, ano pong mga life lesson na makita natin dito sa Ecclesiastes 12:1-7? We need to act now. In what ways? Proclaim Jesus Christ. Proclaim King Jesus wherever you are. Tatayo ba ako sa jeep? Hey! Si Jesus Christ! No. Kung nasaan ka naroon, nararamdaman si Kristo, naririnig si Kristo, nakikita si Kristo. That's your mission field. Ipapadama natin siya na mayroong Kristo sa buhay ko na nag-uumapaw ang pagtanggap, pagpapatawad, pagmamahal, at gusto ko ikaw din makita, marinig, maramdaman niyo sa pamamagitan ng buhay. Need to act now. The brevity of life, yung kaidea ng buhay. Death is not respecter of anyone. Walang tinitignan ang kamatayan. Marami tayong kilala, mayaman. And yet, pagdating sa kamatayan, hindi sila nasave ng kanilang namayaman. Former President Corazon Aquino, diba? Dito Fernandez, dami kumunag sa kanya. Wala. Hindi nakatulong. So, life is limited, engagement, that is 100% certainty that respects no one. The decay, sabi rin, the broken bones, great void, suggests that life is inherently fragile. Our physical strength will take its oath. No? Kahit na, ingat, dumating ako sa punto na I need to slow down. Nagkaroon ako na stone former po ako. Naglayo ako sa ministry because nga, lagi akong in pain. Ngayon pa lang ako, bumabalik sa ministry, 6 months pa lang ako, nabubuhay. 6 months pa lang ako medyo pain-free, nakakatulog ng maayos. So, I really thank the Lord. No? At yun nga po, hindi po madali. Pinagdaanan ko rin. So, talagang meron din talagang pagkakataon na i-challenge yung ating
physical strength. What's important is God as author of life. The Spirit pertaining to God emphasizes that life belongs to God. And He ultimately, because it, bring an end to the earthly spirit. At the end of the day, anong assurance natin, lahat tayo ay babalik sa Panginoon. No pain, wala nang suffering, wala nang pagkaluha. At ma-amaze ka na lang in awe of God's glorious presence. Sa harap mo, nagpupuri ka face to face sa Diyos, na tagal ng pinapanalangin mo, binivisualize mo as you worship Him in spirit and in truth. That's why we need to be excited. We are excited sa pagpunta sa langit. Lahat tayo pupunta sa langit, amen? Saan gusto niyo pumunta? Saan yung gusto niyo pumwes na place? Merong vacant place doon, malapit sa ating Panginoong Diyos, yung throne. Saan? Doon sa upuan ni Lucifer. Bakante po yun. Si Lucifer is the highest worshiper God. Kaya lang nagkaroon ng pride at gusto niya rin maging Diyos. Hindi pa pwede silang Diyos. No? Bakante po yun. Hahanapin ko yun. Sigurado mag-aagawan tayo. Malapit sa ganyan. Sa throne of God yung upuan na yun. Kaya nga po, hindi lang ako excited. Parting sa langit. Gusto ko may maganda akong lugar. Pastor John, na-prioritize siya si God over vanity, no? He serve without delay, love boldly, and for God, and keep His commandments. At yun nga kanina, meron kaming tribute sa kanya, paano naka-influensya sa bawat buhay ng mga taga-CCM, family, individually, corporately, at nakita namin doon kung talagang sino siya. Ecclesiastes 12:67 ay nagsisilbing huling seryosong paalala sa ganitong mga situation. That our bodies are marupok, babalik tayo sa alabok. Merong kagandahan, lahat tayo ay babalik sa source. But always be aware of our eternal judgment and purpose. Yes, He is a God of love, a holy God. Dahil yung panahon, He is a God of justice that He will impose. That He will impose for those who do not respond to His call. So, yun lang pang gusto kong iwan sa inyo. Hanggat malakas, hanggat may buhay. Patuloy po. Patuloy po. I-align natin ang ating mga puso sa puso ni Jesus as we align our hearts to the very faithful that bibigay sa ating Panginoon. And my prayer for all of us is to really love the Lord. We cannot be a disciple who will equip disciples that will make disciples unless we love the Lord and love people. And it will not be happen unless we have this fruit of the Holy Spirit, the love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, gentleness. Mahirap talaga eh. Mahirap, hindi po madali. We need to cultivate that fruit of the Holy Spirit in us for us to really love unconditionally. Hindi pwede mahal mo ang Diyos, hindi mo mahal ang tao, and yet you want to answer the call, the mandate of be a disciple of God. Assess ourselves. Kamusta ang pagmamahal ni Kristo sa akin? Kamusta ang pagpapasensya ni Kristo sa akin? Kamusta ang pagtanggap ni Kristo sa akin? Kamusta ang pasensya niya sa buhay? It's not about us, mga kapatid. It's all about
Jesus. Only by His grace, only by His mercy that we can do the exclusive. I am a child of God. Let's pray. We love you, Lord, and thank you for loving us first. You know, God, there's no one like you. Still, God, hindi ka nagbabago. Patuloy ka na rin sa amin, especially Lord, in this time of grief. Damdam namin, O Lord, your consuming spirit to comfort us, to guide us, to embrace us in this time of sadness and sorrows. Nariyan ka pa rin. Lord, would you continue to hold us, O God? Would you continue to lead us, O Lord, doon sa place, just like David, meron siyang mga kalungkutan, meron siyang isang place na kung saan pupunta siya to encounter with God. Hindi, hindi siya tumatakbo every time na gusto niya ng comfort and peace. That's why, Lord, masumpungan mo kami sa iyong banal na presensya. Nagtitiwala, nananampalataya na ikaw ang Diyos na patuloy na yakap sa amin. Lord, we receive your shalom, shalom. Your perfect peace, O Lord. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. In this mighty name we pray. So there will be people who will be sharing their life nila with Pastor Jun. Start po. Ate Maki. Pastor, yun, may pinagdadaanan kasi. Almost 1 month na ako hindi nag-church kasi may pinagdadaanan. Si Pastor Jules, lagi niya kinahanap. Tinetext niya ako. Tuwing nawawala ako sa church, pagdarating ako, pinalingkuhan, lagi sasabihin niya, nawala ka na naman. Ganun din sa akin. O doon si Pastor John, kung titignan nyo, suplado, hindi, mabuti siyang kasama, mabuti siyang kausap. Pero titignan mo lang siya, ganyan lang siya. Pero para sa akin, naging tatay mo siya. Nakita ko sa kanya pagiging tatay. Kaya asawa ko, si Romero. Pag isa sa akin ang nawawala sa mga anak ko, laging mag-chat-chat yan sa akin. Maki, kasi mo, Maki, si Romel wala, ganyan siya. Siyempre, minsan tayo, hindi tayo perfectong tao. Nakaka-absent tayo, may mga dahilan tayo para hindi tayo nakapag-church. Kaya sabi ko, may pinagdadaanan ako. May pinagdadaanan ako na hindi ko pwedeng sabihin sa kanya kahit personal kasi. Mabalitaan ko si Pastor Dula, wala na. Isa ako sa bahay. Doon ko na, yung iyak ko,
Pero alala ko na paano ko iyak sa tatay ko. Para sa akin, naman niya nakanagsan sa akin. Although kanya lang ano niya, sa tao, malami lang lalo siya. Pero in my heart, kahit sino sa akin, hindi lang mo pinagawin siya. Tatay. Naging tatay naman siya sa akin. Wala ng oras, pagdali siya sa mga katulad ng Sunday, sabi niya, Maki, hindi na naman kita nakita. Wala ka naman sa akin. Sabi ko, Pastor, nasa Pampanga ko ako. Kaya mo, pagka po nakauwi ako, magte-church mo ako. Tapos na dumating yung mga sabi ko, lagi sa kasunod. Nagyak ako talaga. Kasi, nasa idea na. Kaya pala niya ako hinahanap. Nas na pala niya yun. Yung panghihinayang ko na hindi ako nakapag-check yung araw na hinahanap niya ako. Kaya ko na, sobrang tiyak na. Sabi ko, kasi may ano na rin ako. Sabi ko, parang ayaw ko nang umiyak. Kasi parang pakasusunod ako sa Pastor June. Imbis na magpupuntahan ko siya, dinagdigan naman yung dalawa. Kaya sabi ko, ano na yung tanghali, kaya sabi niya, ako lang ang kasama mo. Diba sabi ko? Kaya alam mo yun ako. Sabi ko, hindi, iyak lang ako, alam. Sabi ko yun. Tapos nung umaga na ako siya, agad ko yung Pastor Lagi siya, tapos pinagbukas na siya sa akin. Sabi niya, basta sa umaga na yun. Lakpan yung pastor. Nakalagay yung sobrang ilang umagang umakita. Ang pagkaratay ni pastor, pinakita ko sa kanya. Sa akin, ganun pala, pag kayo nahanap ka ng isang tao, kailangan mo nahanap ka, makalaga ka pagkasalan mo sa kanya. Kahit na lagi siya, pero alam ko, makinig ka sa kanya. Ha? Siyang tao. Hindi ko naman siya. Pero dito na ako. Kaya lang ay nagkita. Wala may panghihinayan. Kaya kami yung siya. Sa akin, hindi ko lang makalimutan talaga. Yung nagkasakit ito, nakita ko si Pastor Jun talagang nag-report siya gamit ng Paranaque, puntang Manila, para mapuntahan ito. Bale, 15 years na mula nung 45 na ito nung sinasabi nagkasakit. Kasi ako, galing ako ng Catholic Church talaga. Siyempre, asawa ko siya, talagang nakita ko yung pagmamahal ni Pastor Jun sa amin. Dahil sa nanimbaga ko, dahil sa bilang isang Katoliko, at hindi naman iba yung pagkaan sa Kristiyano. Pero talagang ini-invite ni Pastor Jun na talagang maano ko sa church talaga, ma-involve. Yun, nung time na yun na talagang medyo natatakot talaga ako kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko bilang isang Christian. Hindi ako nakikita. Ilang buwan. Namimit ako, Raspberry Bar, tapos ito lang nag-church, yung anak ko. Pero talagang naramdaman ko yung pagmamahal ni Pastor John kasi talagang hindi niya ako tinigilan. Hanggang naramdaman ko na lang na parang inano ni Lord na kung hindi ko pagbabasa ng Bible noon, na parang na ano na lang sa puso ko na dahil paulit-ulit nung ginano ni Pastor John sa akin, nakapagbasa ako. Hanggang na talagang inaano ni Pastor John na makapagsalita ako sa harap. Kasi hindi ko naman nakasanayan ganito, lalo pa ganito karami. Tapos magsalita ako. Pero nung time na sabi ko, talagang naramdaman ko na yung pagmamahal ni Pastor John sa amin yung mag-anak. Sabi ko, ano kaya kung pagbigyan ko naman si Pastor John. Yun, nakapagsalita ako sa church, tapos niyakap niya ako. Doon ko nararamdaman talaga na yung pagmamahal na sa amin ni Pastor John. Pero nandun pa rin yung medyo alam ko kay Pastor John kasi yung sabi ng karabihan, suklado siya.
Pero doon ko napatunayan nung nag-means fellowship kami sa Kevin Talikid, di Gabinte, yung Juan. Nung one-on-one kami, tapos nang natapat na ako kay Pastor John, sabi niya sa akin, ano masabi mo sa akin, Romel? Sabi ko, Pastor, suplado ka kasi. Hindi kasi, ganun talaga yung ano ko. Sabi niya. Pero sabi ko, Pastor, yung time na yun, yung mga ilang taon pang lumipas, pero nakita ko naman talagang nag-downgrade ka, nagpakababa ka, talagang binabago yung sarili mo para maabot ko kami. Kasi sabi ko, nakita ko sa mga kabataan, nabibiro ka na ng mga bata. Dati si Pastor Jung kasi talagang hindi mo malaman kung anong i-open mo pag salita ka sa kanya kasi baka magkamali ka. Kasi kita mo parang very strict talaga yung ano niya. Pero nasa ano lang pala. Tsaka nung simula nung na ano niya yung mga bata na yung mga kabataan, nabibiro na siya. Kaya sabi ni Pastor Jun, ano ko lang yun, pero hindi ako ganun. Kaya nung ko na ano na, talagang si Pastor Jun, mabait talaga. Saka yung pagmamahal sa amin, ramdam ko bakit sino ba ako na bigyan ng panahon ni Pastor Jun? Hindi naman talaga ito, mas mahaba yung sama nila ni Pastor Jun kaysa amin. So, pakiramdam ko, mas mahal ako ni Pastor Jun. Hindi ko papalit na imo na natakbuhan. Yun nga, talagang nalungkot kami. Kasi kita ko naman yung pagmamahal ni Pastor Jun sa dalawang anak ko. Diyan, sa Kapuso. Nalungkot din kami talaga nung bigla na nangyari. Wala. Yun nga sinasabi ko sa Arnold na pag si Lord na yung nagtawag sa atin, hindi natin mapipigilan. Kaya maganda talaga yung palagi tayong handa. Yun po. Ay, tapos ka na dyan. Ayan. Good evening po. Siya po mauna. Malinis na. Ayun po, magandang hapon. Hapon na po, gabi sa inyo lahat. Ako po si Chesa or Ira, ang asawa po, nag-iisang asawa ni Aga. Ayun po, ang masasabi ko pong memory ko kay Pastor June. Ito, wala ka nang bawi sa akin. Masasabi ko na sa kanila lahat, Johnny! So, isa sa, masishare ko po sa inyo po, recently ko lang din po nalaman, ayan yung mga nakasama ko po yung mga pastors po ng CCM tsaka CCMB. Nag-facilitate po kami sa one-day journey sa Alphonse Church. Ang shinare niya doon is yung pangalan niya ng tinatawag siya nung bata siya. So, ginawa namin siyang ginawa naming pang-asar sa kanya na tipong parang feeling ko napipikon na siya sa akin. Kasi ginagano na niya ako, tumigil ka na nga. Nagano niya na ako paulit-ulit. Ikaw kanina ka pa, ginaganyan na ako. Pero, ayun, hindi mo na ako mapapalo. Alam mo isa po sa hindi ko po makakalimutan kay Paz. Naging siya po yung naging father figure ko po sa akin na lalo na nitong sa marriage life po namin. Kinasal po kasi kami ng 2023 lang, so 3 years. Iba-ibang klase kasi yung discernment nito ni Pastor eh. Pag nakikita ko nito sa CCM, kumusta ka, Che? Tapos bigla na akong iiyak sa kanya. Pumunta na kami dun sa opisina niya, sa principal's office, tawag namin. And then, mag-uusap na kami. Pag meron kaming, di pagkakaintindihan mag-asawa, or may problema sa ibang bagay, yung siya talaga, iba yung discernment na nakikita niya na etong taon to may pinagdaraanan.
Parang ganon. And then, after namin mag-usap sa principal's office, lagi nga namin sinasabi, iba yung feeling. Dati, yung mga ibang tao, sa mga narinig ko po kanina sa tribute service namin sa CCN, yung principal's office kinakatakutan ng karamihan yun. Pag lumalabas kasi ng opisina niya, either may malungkot, doon mo mababase kung anong naging resulta ng pag-uusap, malungkot o masaya. Pero kada doon ako nag-uusap kami, iba yung feeling, nakakagaan. Kasi full of wisdom talaga si Pastor. Parang, isa din nga rin yun na listener talaga siya. Listening with understanding. Kahit na senior na sila ni Mother, Pastora, inaabot kami niya ng gabi. May one time, di ba, Mother? Sa festival. Sa festival kami. Basta kami sa leaders of church. Rant lang kami ng rant sa kanila mag-asawa. Wala silang sinasabi. Nakikinig lang siya. Nakikinig lang siya sa amin sa mga sinasabi niya. Ang reply niya lang sa amin, minsan nakakainis. Oo. Ganun. Sabi nga, man of few words nga siya. Very few naman. Ganun lang. Ayun, sobrang iba siya. Ibang, yung pakikilig niya po talaga sa mga taong mahal niya dahil kay Kristo, sabi nga ni Pastor Jeff kagabi, na mga nakakasama niya sa kaharian ng Lord. Mahal niya yung at binibigyan talaga niya ng oras. Hindi sa kanya yung kung anong estado ng buhay mo, ng edad mo, o ng problema, kung gaano kabigat o kaliit ng problema mo. Willing siyang makinig. Tapos yun ang reply niya. Ay, isa din pala, may mga unfinished business din pala kami kay Pastor. Nung magkasama rin po kami ni Pas nung relation discipleship ng bali 4 days, Monday to Thursday, hanggang facilitators debriefing. Nung parang second day ata namin sa conference, tinanong niya ako, kailan kayo nilipat ng bahay? Kasi kami po, ngayon mag-asawa, nakatira po kami sa North Caloocan. At ngayon ay dadako naman kami ng bandang south, very south, Parañaque naman na. So, isa siya sa mga excited kasi mapapalapit na yung namin, yung bahay namin. Kasi laging yun yung ang layo mo kasi, ang hirap mong puntahan. Ganun lagi sinasabi niya sa amin. Pero yun nga po, may isa po na sinabi siya sa akin na sabi niya, kailan kayo lilipat? Punta natin yung nung bahay niyo, gusto kong makita, sabi niya. Ayaw po, Pas. Sige, sa Sabado po dapat, which is kahapon, lilipat na kami. Pero ayun nga, sabi ko pa sa kanya, Pas, kayo mag-bless ng bahay namin. Sabi niya, oo naman, sige. Tapos may pa siyang pangako na, sabi niya, after natin labas tayo, pagkapunta natin sa bahay niya, labas tayo. Meron pa akong pabuyang ibibigay sa'yo. Sabi niya, Mother, meron daw po Ngayon, nabanggit po ba? Hindi naman po sa yung material po ng bagay, pero yung intentional na na maka-fellowship kami mag-asawa,
Yun yung na-appreciate ko kay Pastor. Mahilig siya mag-set ng mga dates ng, ng session dates namin eh. Na minsan ako magyayaya, pas labas tayo. Usually, lagi naman ako pinagyayaya sa kanila. Pero pag siya na yung pag siya yung nagyayaya sa amin, hindi kami makahindi. Kasi sa mga iba po na nakakapag-share din po na iniiwasan. Ako po personally, gusto ko siya kasama. Sa every time na may mga chance na may time siya, lagi kong ginagrab yun. Kahit babati lang siya sa CCM. Minsan ginugulok pa sila pastora doon sa sa kwarto nila. Pag nag-uusap sila. May masabi lang ako. Ganon. Ayun. Ayun lang. Hindi. Nixip ko kasi Johnny, si Aga naman po. So yun po, if there is one person na kakilala ko that I can say no to, si Pastor Jun po yun. Lahat po ng sinasabi ni Pastor, ni-scroll ko po yung messenger ko kanina. Ang lagi kong sagot kay Pastor pag may request siya, yes po, Pastor. Oo po, Pastor. Sige po, Pastor. Kaka-yes ko kay Pastor. Sabi niya may isa siyang request. That was November last year. Pwede ko bang sumama sa pastor's meeting? Sa sobrang hindi ko matanggihan si Pastor. Pastor, yes po. Every month po sinasama niya na po ako doon. Lagi niya po ako sinasabihan, this month, this date, magkakaroon tayo ng pastor's meeting. I want your wisdom to that. Ganun ako binavalue ng pastor ko. Ganun niya po ako binavalue. Hindi po makahindi sa kanya. One time, kanina umaga actually, meron kang briefing before Sunday worship. Ako ay nasay ni Pastor na gumawa ng program. So hand in hand, pag gagawa ko ng program, pinapasa ko yung kay Pastor. Na-miss ko po siya kanina umaga. Doon po sa office, ginagather po namin yung leaders. Si Pastor po yung huling-huling papasok doon sa room. Galing sa principal's office. Inaantay ko kung may lumabas dun sa kanan ko kanina. Wala pong lumabas na Pastor Jun. Siya po kasi laging late pag meeting. Pastor, 9:20 yung meeting natin, 9:30 mag-i-start. Ikaw ang pinakahuli. Pero kanina po walang dumating na Pastor Jun. Kanino pa ako magsasabi ng yes, Pastor, pag may request? This month, supposed to be my pastor's meeting. Wala nang ginaya na pastor sa akin. But there's one memorable, isa na lang po, isang memorable na bagay na hindi ko makakalimutan with Pastor Jun. Yung stage 3 Skyway po, that time na bagong-bago pa. Niyaya na po kami kasi gusto niya mag-road trip dun. From church, sabi niya, Aga, gusto mong mag-lunch? Kami dalawa po ni Che, gusto mong mag-lunch? Sige po, pasan po tayo. Punta tayo sa NLEX. Sa dami na pupuntahan natin, bahay at NLEX. Kasi gusto ko matry yung Skyway Stage 3 ng libre. Ganun kababa si Pastor. Hindi siya naghahangad ng kahit anong mabigat or hindi mo kayang ibigay. Gusto niya lang laging kasama ka. Namimiss ko na si Pastor dun sa bagay na yun. Namimiss ko yung yaya niya. So, ayun. Nakakamiss lang yung Pastor natin na always available. Always there. That is Pastor Jun. So, thank you po. Morning po. Ako po si Michael. Isa po ako sa mga binimentor ni Pastor.
Sa mga nakakilala po sa akin, ayoko pong magsalita sa harapan. Pero para sa iyo, Pastor Jun. Ako po ay nilimentor directly ni Pastor Jun. Ako po ay taga General Trias, Cavite. Si Pastor Jun ay taga Las Piñas. May mga times na meet po kami sa Ayala Malls, Manila Bay para lang mag-mentor. So imagine po yung binabiyahe namin, napakalayo para lang sa 2-3 oras na mentor. At ako po, tinatsaga ko po yun nung time na yun kasi po ang makita ko kay Pastor, hindi po siya katulad ng iba. Yung iba po kasi kapag naglabas ka ng sama ng loob mo, ang dating ikaw mali, sila mabuti, ikaw masama, i-validate yung nararamdaman mo. Parang ang dating, hurting ka na, pag nagkwento ka pa, after mo magkwento, lalo ka ng hurting, down na down ka na. Pero kay Pastor Jun, hindi po siya ganun. Si Pastor Jun po talaga, lalo na po itong mga last few months, talagang nakikinig po siya. Tsaka talagang yung sa relational discipleship na listening to understand, not listening to respond. Makikita mo po talaga siyang nakikinig. At isa po sa mga preaching ni Pastor, na talagang sinabi ko sa kanya na talagang nabago ko. Talagang proud na proud ako dito na kahit i-recite ko nga yung kabisado ko to, yung pong biblical way of resolving a conflict. Isa po yun sa mga preaching niya na talagang sinabi ko sa kanya na talagang baon-baon ko to hanggang mamatay ako. Kasi ngayon hindi na ako natatakot sa conflict. Alam ko, part ng relationship yung conflict. And when it comes to discipleship, palagi talaga may conflict. Pero ngayon hindi po ako natatakot sa conflict dahil alam ko kung paano yung i-resolve dahil yun kay Pastor Jun. Then pong itong last few days, 24 to 26, magkakasama po kami sa conference. Ito po yung huling usap namin. At masaya po ako na ito yung huling usap namin. Galing po kami sa worship hall, papunta kami sa kwarto. Magkatapat lang po kasi yung kwarto namin. Sabi niya sa akin doon, good job. Yun yung last word niya sa akin, good job. Tapos yun ako, bakit po, Pastor? Good job kayo sa worship team. Ang sabi ko sa kanya, Pastor, hindi po ako yung nag-lead. Si Pastor Ian po yun, backup lang po ako. So sabi niya, hindi, nag-lead ka, isang kanta, naginig kita eh. So yun, out of the 16 or 17 songs na kinanta namin, yung isang kantang yun lang, yun talagang naalala niya. At saka, si Pastor Jun, hindi siya madamot sa papuri. Hindi siya matamot sa compliments. Talagang, yung nagustuhan ko kay Pastor Jun eh. Meron kasi iba na yung nakikita lang yung mali mo. Kakausapin ka lang kapag may hindi ka magandang nagawa. Si Pastor Jun talagang lalapitan ka niya. He will take time para sabihin sa kanya kung ano yung mga magagandang nagawa mo. Kung ano yung mabubuting nagawa mo. So yun nangyari sa praise and worship sa conference. Tapos po kanina sa CCM, ako yung nag-lead ng praise and worship. Pagpasok pa lang sa CCM, parang bigat na. Parang, usually kapag dumadating sa church, ang saya-saya, yakapan, may fellowship. Pero kanina po talaga sobrang lungkot. Tapos nasa harapan ako, nag-lead ako ng praise and worship. Dito siya dapat makaupo eh. Dapat makikita ko siya dun sa kanan ko. Tapos, itong mga taga-CCM, iyak pa ng iyak. So, parang ang hirap kumanta, ang hirap mag-lead ng worship na naluluha ka. Tapos si Pastor Jun, kapag nagli-lead ko ako ng praise and worship, kitang-kita ko siya. Hindi ko alam kung napapansin ito ng iba sa inyo, pero meron siyang posture na ginagawa kapag praise and worship eh. Bukod sa nakataas ang kamay, meron siyang ganito. Yung kamay niya, nandito ba sa puso niya, ilitin niya yung ulo niya, kasi hindi siya. Meron siyang ganyang itsura kapag para siyang baby natutulog. So yun yung mamimiss ko kay Pastor Jun kasi tuwing nag-lead kami ng praise and worship, ganun palagi yung itsura niya. Kaya ako nga nung unang punta namin dito, parang ayoko siyang tignan. Kasi ang gusto ko maalala yung mukha niyang ganun. Nung ito po, kung makikita niyo to, itong happy 70th birthday, Pastor Jun. That happened 2 weeks ago. Tapos sinabihan po kami na kantahin yung kantang Through the Years kasi favorite niya daw si Kenny Rogers. So, kinanta namin yung Through the Years. Without knowing, a few days na lang pala namin siya makakasama. So, di ko alam po kung nangyayari dito sa inyo, pero ako, in the past few days, para na po akong baliw. Kumukuha lang ako ng tubig, bila akong iiyak.
Lalakad ako, pakit ang sisim, bigla na lang akong iiyak. So, hindi ko na alam, Pastor, kung anong ginagawa mo. And si Pastor John po ang isa sa mga nagsabi sa akin na mag-benediction po ako. So, kapag po closing na ng CCM, meron po akong binabasang benediction passage. At meron po akong listahan ng mga benediction passage. Nung last Sunday po, nakasama namin si Pastor June. For the first time ever, nagbasa ako ng passage na hindi pang benediction. Ang binasa ko po ay yung Psalm 23. At narinig ko po kanina kay Tita Oda na isa pala yun sa mga favorites ni Pastor June na lagi niyang sinasabi kapag January, kapag prayer and fasting, kapag start of the year. Hindi ko na alam kung bakit iniba ko yung common structure ko. Nagbasa ako ng hindi benediction passage nung last Sunday. At kanina binalikan ko siya. Ang sabi po sa last verse ng Psalm 23, babasahin ko po sa Tagalog, ang sabi po doon, tiyak na ang pag-ibig at kabutihan nyo ay mapapasa akin habang kayo'y nabubuhay. At titira ako sa bahay nyo, Panginoon, magpakailanman. Titira ako sa bahay nyo, Panginoon, magpakailanman. So alam natin lahat na no doubt, si Pastor June ay kasama na ang Panginoon. At ang kagustuhan talaga ni Pastor June ay madaming malid. Madaming malid para makakilala sa Panginoon. So yun po, Pastor June, thank you. See you when I see you. For sure, makikita pa tayo. And I hope, Pastor June, na talagang yung legacy mo ay maiwan mo talaga sa amin, Pastor. So yun po, thank you po. Again po, ako po yung lead sa CCM.